Malaking puntos naman para sa prosekusyon ang hindi pag-cross-examine ng defense team sa testigo mula sa Land Bank sa ika-10 araw ng impeachment trial. Narito po ang report. Mas napatibay ng prosekusyon ang Article 1 ng impeachment complaint laban sa bise sa ika-10 araw ng paglilitis. Sa panayam ng 13 sa tanghali kay Attorney Rufino Penny Policarpio III ng Policarpio and Acorda Law Office, sinabi niyang isang implied admission o pag-amin sa katotohanan ng mga dokumento ang naging desisyon ng depensa na hindi na isalang sa cross-examination ang testigong si retired Land Bank Branch Manager Violeta Constantino. It means that the defense has no argument against this witness, and therefore lahat ng kanyang mga sinabi ay tinatanggap nila. No? There was stipulation, and narinig natin, no cross-examination was conducted by the defense. Therefore, there is already an implied admission, again, of the veracity, authenticity, and the genuineness of all the documents involved and the transactions testified to. Dahil dito, kinikilala na ang 4 na beses na pag-encash ng tig 125 million pesos o 500 milyong piso bilang established facts. Iginiit ni Attorney Policarpio ang inihayag ng testigo na unusual o hindi karaniwan ang ganitong mga transaksyon. Hindi usual, no? Unusual nga yung ikaw ay pumunta sa bangko, mag-encash ka ng 125 million pesos just like that, no? At ito ay iyong withdrawing sa isang araw, no? Hindi siya usual, kaya tawag niya unusual. At unang beses lang doon niya na experience sa kanyang career as a banker. So that transaction itself is really, shall we say, unusual. No? Hinggil naman sa mungkahi ni Senator Panfilo Ping Lacson na magpresenta ng testigo mula sa intelligence community, ipinaliwanag ni Policarpio na maaari ito maging beneficial para maliwanagan ng publiko sa patakaran ng intelligence funds. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.